Dahil free ako, umpisahan natin, Sagittarius. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Merry Christmas! For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Kamusta ang puso, pag-ibig? Okay? This is Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Kabuhayan, kapirahan, pag-ibig, negosyo, kaibigan, mga taong nakapaligid. This is Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Let's see ang energy ng collective Sag. Happy birthday, Sag. Let's see kung anong meron, kung anong bago, kung anong inuulit na ginagawa. Sagittarius. Let's see. Balita. Isang masculine na sabi ready naman siyang makipag-usap sa kanyang feminine. Natitrigger na tong masculine, napapagod na siya. Sabi niya, napapagod na siyang like makiramdam, kailan ready, kailan pwedeng mag-usap. And sabi niya, kailangan na niya to make a move at makipag-usap. Sabi niya, nahihirapan daw siya na makipag-usap sa feminine kasi it feels like you trigger each other. Lagi na lang kayong nagkakainisan, nagtatalo, may misunderstanding. Hindi makamove forward, sabi ng ating mga Sag, Lord, kailan ba tong wish fulfillment na to? Kasi parang medyo natatagalan ang tracking number ng iyong mga pangarap. So sabi mo, Lord, asan ang iyong wish fulfillment? Marami ka rin ginagawang paraan, mga kinakausap, business connections, trabaho, ginagawa mo lahat ng effort para makuha mo yung goals mo. Hindi naman to puro dasal lang, okay? It feels like ginagawa mo naman ang lahat ng kaya mo para ma-move forward ang goals. There's an energy here of the feminine na sabi niya, mahalaga sa kanya ang mga goals, kung may mga batang involved, mahalaga na maalagaan, mabigyan ng tamang panahon, aruga, pagmamahal ang mga bata. Sabi ng feminine, nahihirapan na rin siyang mag-juggle, no? Responsibilidad, trabaho, self-care, but I feel kaya namang balansehin. Okay? Maraming questions about this relationship. Ano ba talaga yung tama? Ano yung totoo? And may mga tamang hinala here na this is more than hinala eh. Ramdam mo at may nakikita kang clues na may mali sa relasyon na to. Okay? Sabi ng masculine, bakit ba ganun yung feminine na lahat na lang ng mali ang nakikita? Sabi ng masculine, siya daw, ang tinitingnan niyang mabuti dito ay yung mga masasaya na bagay about relationship. May energy din dito, sabi ng masculine na, bakit ganun na parang may pagka-runner din, no? Sabi ng masculine, chill lang tayo, feminine. Lagi namang mainit ang ulo mo eh. At kapag mainit ang ulo ng masculine, mas gugustuhin na lang niyang maging tahimik at lumayo kaysa mag-away pa kayo. Both of you are trying to find the healing sa situation. Lagi kayong nagkakainisan, laging may overthinking, may trust issues. Sabi ng masculine, pagod na siya at gusto na lang niya ng peace sa relationship. Pero sabi ng feminine, paano magkakaroon ng peace, masculine? Eh, ikaw ang nagdadala ng unstable at chaotic energy sa pagsasama na to, okay? Marami ring iniisip ang feminine about kabuhayan, kaperahan. Lalo na kung nagsasama na at may anak. Sabi ng feminine, paano ko marirelax? Yung mga bayarin pa lang, stress na siya. Alrighty. Kapit at akap na mahigpit, feminine. Okay? If you're manifesting abundance, Brazilian citrine. Happiness and abundance, Brazilian citrine. Okay? Harmony sa relationship. Okay? To heal your heart chakra. To balance the heart chakra. Madagascar rose quartz, the pink crystal. Protection. Protection crystal, the black crystal. Madagascar black tourmaline. Okay, lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by enlightened guide. So, may problema sa communication here kung paano ayusin. Nahirapan kayong to find the balance na pag nag-usap, hindi kayo mag-aaway. Parang lagi na lang nami-misinterpret, gusto lang namang magpaliwanag, gusto lang namang sabihin yung sama ng loob. But every time na susubukang gawin to, it feels like parang akala nung the other person ayan ka na naman, nang aaway ka na naman, ayan ka na naman, wala ka, nakakita ka na naman ng mali. Okay? So, merong malaking disconnect here on how to lovingly communicate yung needs, boundaries, and standards sa relationship. Mahirap yan. Okay? I feel meron ding scoreboard dito, who is doing more, kung sinong mas mapagmahal.
Right now, marami kang iniisip, Sag, na parang maayos pa ba ang mga differences ninyong dalawa. Marami ring trust issues. Sabi mo, parang malabo pa sa sabaw ng puset na magkasundo or magbago ang iyong person, okay? Kulang sa communication eh. And yung dropping of the ego na kailangang mapakinggan yung other party without being defensive, okay? Prayers and manifestation, nagpe-pray ka ng blessing, sabi mo, Lord, gusto mong dumating na yung full manifestation because the energy of the Ten of Pentacles is like maraming blessing enough for you, for your family, and to help yung mga taong mahal mo. Okay? Ingat din sa pagpapautang. Minsan naisip mo, no, pagdating sa promotion, recognition, may nasusulot ka ba? Napopolitika ka ba? Pagdating sa pera, yung mga pinapautang, may maraming hindi bumabalik. Pagdating sa pamilya, parang nandyan lang sila pag may kailangan sa'yo. Pagdating sa negosyo, ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan. Okay? Marami kang minamanifest pero feeling mo parang may nanglalamang sa'yo kaya hindi ka ganon ka makaangat sa buhay. Okay? Or it feels like yung responsibility sa pera mas lamang sa'yo kaya parang hindi ka makaipon. Okay? Right now, you feel triggered about your current situation right now. Bakit mainit ang ulo ng mga Sag? Bakit natitrigger na lang lagi? Sa relationship na to, napapagod ka na, sabi mo, ang tagal-tagal na, dapat napag-adjustan na to, dapat naging okay na kayo. But it feels like hanggang ngayon, andyan pa rin yung same old na hindi nyo na na-outgrow na mga pagtatalo nyo. Sabi ng feminine sa connection na to, unreliable daw yung masculine. Sabi naman ng masculine, bakit pa niya gagawin? Hindi naman siya na-appreciate. Sabi niya, wag na lang. Bakit pa siya gagawa ng tama? Puro mali naman nakikita mo. Bakit pa siya mag-e-effort? Lagi ka namang galit. Bakit ka pa niya kakausapin? Hindi mo naman siya napapakinggan. Okay? So, there's a big disconnect and miscommunication here. Merong mga doubts para sa'yo kung matatapos pa ang lungkot na to sa situation sa life mo in general. Okay? Let's see. Napapagod ka na rin mag-overthink. Until the end of March, kapit lang, meron ka mga ima-manifest na maaaring magkaroon ng delays. Patungo ko sa'yo, diretso lang. If you need time to rest para makalibrate at magkaroon ng replanning, gawin mo. May mga darating na blessings pero hindi ko nakikitang ito yung wish fulfillment o yung malalaking blessings na gusto mo. Meron kang hihintayin na good news pero maaari ding magkaroon ng delays. Or maaaring makabalita ka na parang merong ine-expect ka na approval, good news na maaaring hindi mo pa matanggap. There is a pagod energy para sa ating mga feminine na parang magwi-withdraw ka muna sa love, na sabi mo napapagod ka, focus ka muna sa sarili mo. May mga nakikita akong dishonest energy and betrayal at dahil future energy to, maaari pa tong iwasan. Okay? Tanggalin ang mga dishonest energy. Especially kung nagsasama, may kasal, na apektuhan na yung kasal, hindi na masaya. Minsan naisip mo kung hindi sana kayo kasal, dapat naghiwalay na. Napakaraming injustice, mga unfair situation na nangyari na sa connection na to, na parang mahirap nang ayusin, mahil at mahirap nang ibalik ang tiwala. Pero sabi ng mga Sag, okay lang, ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay Ito pa ba, hindi malalagpasan. May mga false promises din dito, maaaring ipangako, hindi na gagawin to, mga apology na walang change behavior, na maaaring sabihin, no, parang sabi ko hindi naman yan magbabago, okay? But this kind of energy, hindi naman ito, nasa free will nyo to, kung ano man itong nakikita nating energy, okay? But focus tayo. May nakikita akong possible delays sa mga manifestation. Tingnan natin. Lord, kailan darating to? Bakit may delays? May mga kailangan ding mabago sa'yo. Ang sabi ni God, darating ang malaking blessing na to kapag nag-transform ka na din. Okay? So may kulang pa. Okay? Hindi daw maluluto kung kulang sa rekado. Feminine, I feel kailangan mong i-practice on how to lovingly communicate your hurts, your needs, your wants. Hindi daw magbabago ang sitwasyon na to kung lagi kang dragon, okay? Find the balance, tap in your feminine energy, and be more considerate sa isa't isa. Okie-dokie. So far, yun lang muna ang meron natin until the end of March, okay? Any more?
masculine daw may mga readiness na kailangang gawin sa buhay. So for now, yun muna. May kailangan pag-aralan on how to lovingly communicate yung needs, yung wants, if someone feel hurt, at tanggalin yung pagiging defensive na parang hindi ka inaaway. Alam mo, sa totoo lang, pag ang babae, ina-address pa niya yung nararamdaman niya, gusto pa niyang ayusin yung relasyon. Pero pag yan tumahimik na, nagre-ready na yan, nag-e-empake na yan ng mga bagahe niya, nagsisimula sa utak niya, okay? Pag ang babae tumahimik, pero alam mong hindi masaya, emotional breakup na ang ginagawa niyan, okay? Nagre-ready na yan sa kanyang pag-alis. Kaya sasabihin nga bakit ang babae ang bilis mag-move forward, hindi. Habang nasa relationship pa lang yan, nagmo-move forward na yan, habang tinitignan niya, habang binibigay niya yung ultimatum at last chance sa kanyang masculine. Sabi niya, sige, last 3 months, pag hindi pa nangyari to in 3 months, at least mas ready na yung puso niya. It may look like na parang baliwala lang sa feminine na nag-walk away, but it could be years na nagigrieve na yung feminine because walang pagbabago. It could be years na inaabangan yung ng feminine yung pagbabago ng masculine. But akala ng masculine dahil tumahimik yung feminine ay tinatanggap na yung sitwasyon. No. Pag hindi na solusyonan ang problema at tumahimik ang babae, wala na yan. That is emotional breakup. That is emotional divorce already. At naghahanda na yan ng pag-alis niya sa relationship. Nagbibigay na lang yan ng super last chance at super last chance. Pag hindi pa rin ready, super last chance, okay? Hanggang maging ready siya talaga to walk away from this connection, okay? Yung mga delay sa plano, ang sinasabi din ni God, hindi rin darating yung malaking blessing para sa'yo kung hindi ka rin ready to take care ng blessing na pinagdadasal mo. So number 1 is personal growth. First project, personal growth. Pangalawa, learn how to communicate pagdating sa love life. Alrighty? So that would be the Sagittarius December reading. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sag!